mga anti-Marcos vlogger or followers nila ang pwedeng lalong makasira at hindi makatulong sa maraming mga kasong kinakaharap ngayon ni Apollo Kibuloy. Kaya ko po ito binabanggit na ganito kasi ang lumalabas, pinaniniwalaan at pinagkukunan ng impormasyon ni Kibuloy ay mga vlogger anti-Marcos. Ibig sabihin, ito yung mga vlogger na walang nakitang maganda, lahat ay masama at sumisilip ng lahat ay negatibo laban kay Pangulong Marcos. Nakalimutan itong mga vlogger at nakalimutan din ni Kibuloy na ang kanyang kaso ay nasa korte. Hindi na politika ito. Kaya yung pagkampi sa kanya, ano man ang kapalit na ginagawa ng mga vlogger, delikado yan. Ako, ang advice ko at paniniwala ko, mas damihan mo Kibuloy na marami kang kakamping abogado na magtatanggol sa'yo. Mas makakatulong. Pero yung maniwala at magdagdag ka ng mga vlogger na magtatanggol sa'yo, kalaboso ang aabutin mo. Kasi ang media, social media, especially ang vlogger, hindi yan husgado. At hindi yan papakinggan ng husgado, ng korte. Malamang makasira pa pag tumalakay sila ng mga isyu na may kaugnayan sa kaso. Kaya yung mga fake news, paninira, ng i-impluensya, para siraan ang ating gobyerno, ginagamit lang kayo. Naggagamitan kayo. Ginagamit ka nitong mga vlogger na ito sa kanilang mga interes. Kung ano man ang kapalit niyan, hindi ko rin alam. Kasi mula nang mag-imbita kayo at magpunta dyan sa Davao, yung mga vlogger na ngayon ay nag-iingay para ipagtanggol ka, ay tatingin ko delikado. Again, ulitin ko, mas kailangan mo abogado para maging officer of the court sa korte bilang kinatawan mo. Yang mga vlogger, mga fake news, paninirang ganyan, hindi yan katanggap-tanggap sa korte. Mas magpapalala yan. Maniwala ka. Pag hindi ka naniwala, iwan ko lang. Bahala ka. Ako naman ay sinasabi ko lang po yung mga pwedeng mangyari at nangyayari. Diba? So, ganon. Kasi ang kanyang dating lalabanan ng gobyerno. Hindi niya nirerespeto ang batas at posibleng gamitin niya yung mga social media. At ang source ng kanyang information ay galing sa mga anti-Marcos vlogger. Wala kang makukuhang kabutihan dyan. Negatibo. Ikaw ang magsasuffer dyan. Ikaw ang maiipit niyan bandang huli. Kasi hindi ka naman may sasalba ng mga vlogger na yan. Hindi ka naman may sasalba ng mga pinanguhugutan mo ng impormasyon na yan. Pag nagkawindang-windang pa, nagkasanga-sanga pa yung statement ng mga tagapagtanggol mo at iba doon sa diskarte ng mga abogado mo, delikado yan. Mapapahamak ka. Ayan, di ba? Well, sana mayroong maglakas ng loob na kontrahin ang iyong pa-pride o prinsipyong ginagawa ngayon. Or sana ay maniwala ka sa mga advice ng mga matitinong abogado. Dahil ako naniniwala, hindi ka i-advise ng abogado sa kapahamakan mo. Alam nila yung batas, gagawin nila ang tamang proseso na harapin ang warrant of arrest, harapin ang kaso sa husgado at yan naman ang sinabi mo. Dalhin sa korte at haharapin mo. Ngayon nasa korte na, tinataguan po pa. Kaya ang dating ngayon, hindi lang pagtatago, takas ka na, wanted ka na, parang gano'n ang dating. Tumatakbo yung 10 days na ibinigay ng korte ng Davao sa Law Enforcement Agency, Police at NBI para hulihin ka. Pag hindi nahuli yan, ire-report ulit nila sa korte na hindi ka nila nahuli. Then korte ulit ang mag-decide kung anong gagawin. So walang katapusan yan. Okay? Palala ng palala. At siyempre, yung mga kaso mo sa Estados Unidos, hinihintay ka ron, mas matindi yun. Ngayon, nabalitaan ko, hindi naman pala ang Amerika ang dahilan kung bakit nadidelay, napupuspond ng ilang taon na ang paglilitis. Ang lumalabas ngayon, yung palang mga abogado mo ang nagpipetisyon para i-delay ang paglilitis, nabaliktad.
Pero ang pinapalabas mo sa mga pronouncement mo, ang Amerika ang nagdi-delay sa iyong kaso. Kalokohan yun. Yung iba naniwala doon. Sa Amerika, napakabilis ng paglilitis kasi jury doon. Ilang hearing lang doon, tapos na. At saka ayaw nila na matagal na kaso. Hindi naman katulad dito sa Pilipinas na naabot ng taon-taon, ng maraming taon bago matapos ang kaso. Sa Amerika, walang ganun. Madalas, mabilis. Lalo na ho kung mga hindi naman sensitibo or may mga matibay na complainant, madali ang paglilitis doon. So, nabaliktad. Pinapalabas ng kampo nyo, ang Amerika ang nagdi-delay ng paglilitis doon sa maraming kaso. Sabi ni Kibuloy, 43 daw yung kaso sa Amerika. At meron siyang 20 abogado nag-aasikaso doon. Teka muna, parang baligtad. Kayo pala yung nagpipetisyon para i-delay. Naloko na. Anyway, so, update lang yan. Kung sino man talaga nagsasabi ng katotohanan dyan, ang matindi dyan, buhay na buhay yung mga complainant. Naghihintay yung mga complainant sa Amerika. At ang FBI, mabuti lang at balita ko kahit na yung mga complainant doon na problema talaga, pero ngayon yata may trabaho na sila. Magaganda na rin ang buhay mula nang umalis sila sa inyong samahan o sa inyong relihiyon. Balita ko magaganda ng buhay. Yung iba nagkapamilya na, yung iba nagtatrabaho na, pero willing pa rin umarap sa korte at papanagutin. Ganun po. Doon sa mga di umanid biktima. Mukhang mas marami yata yung complainant na Pilipino at ibang dayuhan nandun sa Estados Unidos kaysa dito sa Pilipinas. Kasi nandito ayaw magreklamo, iba natatakot. Takot daw. Ewan kung bakit natatakot. Okay? Pero doon buhay. Ngayon, dito sa Pilipinas, ayan na ho. Ang hinihintay pa natin mga kaibigan, anytime po na lumabas kung ano man ang desisyon ng Judge RTC ng Pasig. Kasi yung pong sa Pasig ay qualified trafficking, non-bailable offense. Talagang kulong yung 6 dyan. 6 sila pati si Kibuloy pag nakaroon ng warrant at nahuli sila. Mabigat po yung kaso sa Pasig kumpara dun sa Davao. Sexual harassment po yun sa Davao. Bailable yun. Kaya nakalaya yung mga nag-surrender at nahuli, nakalaya yung 5, di ba? Pero yung sa Pasig, pag yan, hindi natin alam. At alam ko, naipal na nga sa korte, pero humirit daw umano yung mga abogado ni Kibuloy, kaya ho nabinbin ang paglalabas ng warrant ng RTC Pasig. Pag lumabas yun, ayan, magkakasunod-sunod na yan. Pero tapos na sinabi ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. So kahit nag-anong karami ng warrant, siya talagang hindi magpapahuli. Masyadong mataas ang pride niya. At kahit na anong gawin, hindi daw siya susurrender. So mabigat yan. Kaabang-abang. Alam mo kung nag-surrender, voluntary na nag-surrender from day 1, nakipag-coordinate sa mga kinakulan from day 1. Tapos na itong kasong ito. Malamig na yan. Kaya naman uminit. Dahil din sa kanya mataas ang pride. Fried chicken.